May mga nagsasabi na yun na all around daw si Yasi. Kung ano na sinasabi pa na wala daw project. Kaya papunta na daw sa Starlet. Hindi pwedeng pakasalan ni Paolo Conte si Yen Santos. Losing a mother is unbearably painful for me. But losing both your parents, Si Jason sa napaborito akong gawing pulutan para okrayin at gawa ng fake news sa kanyang mga post na karma. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mamalon. At ito naman po si Papa Owasin Ogie Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin? Ayan! Chika mo na! La la la! Ayan. Nabitin kayo. Kayo na sa Spotify po yan, ha? Diba? Yan. Diyos ko po. Anyway. Naku, nakakaloka, Loy. Oh, bakit na? Mas usong-usong anpaluhan ngayon. Ay, oo nga. Nag-unfollowan daw tong si Cassie. Oo. Si Cassie Legaspi, Oo. yung anak ni Carmina, Oo. na may kakambal na si Mavi. Oo. Si Mavi ay jowa ba niya si Kailin? Kailin, oo. Yun na nga, si Kailin at si Cassie ay nag-unfollowan. Bakit? Anong dahilan? Oh. Naku, sana maayos yan, ano? Oo nga. Oo. Gusto ngayon yan, ano? Yung mga follow. Kahit si Yasi Pressman, sino in-unfollow naman niya? Ay, yung ex niya. Kasi nga di ba single na siya? Oo. So yung ex niya, yung si John Samari na, yung ano, businessman na based sa Toronto, Oo. hiwalay na daw sila. Oo. So nag-unfollowan na din sila. So ito nga yung mga cryptic post ni ano, ni Yasi. Ano sabi niya? Sabi niya din sa isang post niya, not triple, not double, but single. So single na ulit siya. Tapos sabi niya ganun doon sa isa pang post. It's nice to be free like this hummingbird on me. Ayun, meron pala siyang hummingbird. Oh, na tattoo. Oh. Tapos, Eto na nga. oh, So single na daw si Yasi. oh, Nagkalat naman ngayon sa ano na, sa social media. Alin? Yung mga pictures ni Yasi Pressman kasama yung mga politicians. oh. Ano naman yung kung kasama politicians? Tayo Eh, nga dandikit din sa politician, hindi naman tayo na chismis. Eh kasi nga ano na, nakaakbay, hinahalikan siya sa pisngi, na lips to cheek, ganon. Okay lang yung mamaloy sa pisngi. Kasi naman sa pisngi sa baba. Ha? Puta. Oh, anyway, so tapos, So ayun nga, so nababash si ano, si Yasi. Parang kakasinggal lang, tapos maraming pictures na ibang guys yung ano, nakakasama niya. oh, sino ba yung mga nakakiss niya? Ay, yung isang nakaakbay sa kanya, si ano, Congressman Sandro Marcos. Tapos yung isa naman, kinis naman siya sa cheek, si ano, Governor Luigi Villafuerte. Oh. Tapos may isa pa, ayan no, nakatalikod. Hindi alam kung sino, si Yasi naman yung kumis. Ano bang issue doon sa kiss? Hindi ko alam eh. Ganun, Nakakabuntis ba ang kiss? baka ganun ka-friendly si ano, si Yasi. Oo, diba? baka naman ano, Diyos ko. Oo. Bibigyan ba natin ng mali siya? Yung kiss lang naman. Oo. Pag na John Tild, tapos walang pinapakilalang boyfriend ko, ama ng kanyang dinadala, doon tayo magtaka. May mga nagsasabi na yun na all around daw si Yasi. Kung ano na sinasabi pa na wala daw project. Kaya papunta na daw sa Starlet. No? Sabing ganun. May starlet. Oo. At least may star pa din. Maliit nga. no? Starlet. Di ba pag maliit Star Mall? Ha? Malaki yun. Star Small pala. Star Small. O anyway, nako, I'm sure wala namang pakialam dyan si Yasi. Kasi, alam mo naman dito, naku, kung anong gusto niyo isipin, go! Diba? Ganyan ang mga attitude ng mga artista ngayon, lalo na
sa panahon ngayon ng Gen Z, Diyos ko po, mga palaban na rin ng mga lola. Oh. Kaya, Diyos ko, kahit sasabihin pa nila, stop it si Yasi, or wala nang career si Yasi, nakadagdag ba sa pagkatao niyo? Wala naman. Ay, pag ganun ka naman talaga kaganda, no? Parang kahit kanino ka madikit, maliling ka, no? Ayun ako. Ayaw na naman natin i-judge itong si Yasi, ano? Oh. Kasi, una, hindi naman tayo maganda. At saka na kasi hindi naman din natin alam yung level ng relationship niya dun sa mga guys na Correct. nakikitang kasama niya. Baka naman talagang super friend niya, di ba? Kaya para sa kanila, yung kung tactile ka na matouchy ka o makiss ka, wala lang sa kanila yon, nabibigyan kulay lang. Parang tayo, ako, nagkikiss naman ako sa'yo. Kadiri ka naman, Pag Lord. napunan niya ng picture, baka mamaya ano din sabihin nila, Nay? Baka sabihin nila, bakla ka. Uy, hindi ako pumapatol sa bakla. Alam niyo yan, Jex. Hindi ako pumapatol sa bakla. Kasi abot ko naman. Abot ko naman. Hindi. O anyway, katulad nito, so single si Yasi. O ito naman si LJ, kakasal na dahil nag-propose na yung Yes. engaged na sa kanyang non-showbiz jowa. Yes, sa Oo. Arabica. Sa New York. Oo, kaya naman na yung mga tao ngayon nagtatanong. So, magpapakasal na si LJ. Does it mean, gusto mo yung does it mean? Does it mean, papakasalan na rin daw ba ni Paolo Contis si Yen Santos? Ako, kahit hindi ko itanong si Paolo Contis. Oo. Oo. Hindi pwedeng pakasalan ni Paolo Contis si Yen Santos. Bakit naman, te? O di sige, pakasalan mo na nga. Parang wala na wala masyado ng... Ayun. Para tapos na. Next item na. Ha? Diba? Hindi, kasi kasal pa si Paolo kay Lian Paz. Hindi pa siya annulled. Although alam natin si Jex, ayan, nagpapa-annul yan. Ang dami yung beses nagpaanak. Hindi, di ba? Ang alam ko talaga, si Lian at si Paolo ay married pa rin. And I'm sure kung hindi naman na sila nagmamahalan at si Lian at ang kanyang current partner ang nagmamahalan, I'm sure i-work out na yan ni Paolo at ni Lian. Yung kanilang annulment. Oo. So, sa tingin mo na, kung halimbawang maging malaya na si Paolo Contis, Oo. papakasalan kaya niya si Yen Santos? Is she the one? Oo. Alam mo, feeling ko, baka sumali muna sa singing at sa dance. Paolo. Bakit? Contest. Ay! Singing contest! Tsaka, dance contest! Imaginein mo, pag pag nagkatuloyan itong si Beauty, Oo. Gonzales siya kasi Paolo. Oh. O di Beauty contest! Ang nag-iisip ng entry, wala Ay. entry. At least hindi naman ako drawing. Drawing. Contest. Okay, next balita na tayo. Ay, ito naman. Si Mokang, di ba? Si Lovie po, magpapakasal na siya sa kanyang fiancé. Oo nga. Di ba? Kaya parang 1.5 o 2 months siyang mawawala. Oh. Ang balita ay nag-advance taping siya. Oh. Pero alam mo na, malakas ang ugong-ugong sa mga mga fans ng Batang Quiapo. Dahil nga iniisip nila dahil ikakasal na, hindi daw kaya chuchugihin na yung karakter ni Lovie po sa Batang Quiapo. Abangan natin dahil ang dami namang paraan para kunwari umalis mo na si Mokang, babalik na lang ulit, mga ganyan. Tapos may bagong karakter na babae ang papasok. May mga ganyan na estilo, di ba? Provinciano days pa. Knowing Coco, ang bilis niya mag-magic. Di ba? Oo. Pero na ang isang super hinahangaan ngayon dyan sa Batang Quiapo. Itong si Makoy. Ay, oo. Ay, Diyos ko. Gigil na gigil ang mga tao kay Makoy. Kahit ako, ayaw ko nga manood dahil ayaw ko siya makita. Ganun ako kabisit sa Ako kanya. nga gusto ko siyang makapanayam one-on-one. Why Sana not? pagbigyan ako kasi na ako sa Viva eh. Oh. Wala pa silang sagot. Iba yung sinasagot nila. Ha? Ano sabi? Gusto nila magpag-guest dito ng iba.
Ito mo si Makoy, nakakaloka, di ba? Sobrang effective niya, no? Ah. Nakakatuwa yung mga ganung mga artista ngayon, no? Oo, bigla ko naalala si Princess. Punsalan. Nung parang binibembang siya ng mga tao dahil inaapi niya si Claudine Barreto sa Mula sa Puso. Puso. Mula sa Puso. Sorry. Alas stress na kasi. Hindi, di ba? Yung Mula sa Puso. Tapos, sa pinahinampas daw siya ng payong. Tapos ayaw niya na mag-artista. Ay, totoo? Wala na nahampas siya ng payong? Oo. Ako, eto din kaya si Makoy. Isa pa yan si John Estrada. Ay, nakakagigil din. Kanina si Jigs, gigil na gigil. Di ba? O yan din si John Estrada. Gusto ko rin makapanayam one-on-one. Oo. Sabi niya ayusin daw namin. Hindi naman malayo na mangyari yan. Friend mo naman si Sir John Estrada, di ba? O, kumari ko yan, ninong yan ni Erin. Ba't kumari? Syempre, Mari ang tawag namin. Ganon. Syempre, yan ang paghahandaan natin yan. Ano? Oo. Meron akong gusto maka-interview one-on-one din. Sino? Sinabi ko rin sa Viva. Sino? Kasi may ipopromote na pelikula. Sino? Kasi ang dami raw, puno raw schedule bigla. Sabi ko doon sa tumawag sa akin from Viva. Ayaw lang niya magpa-interview sa akin. Ay, Hayaan mo na, sabi ko. sino? Clue. Magbigay ng pangalan. Clue. Ay, lalaki. Yes. Oo. Ang initials niya ay Ay, J, Ay! P. Ha? Sino yun? Hayaan mo na nga kung ayaw nilang pa-interview. Diyos ko. Sino yun? Dahil sabihin mo na. Bakit? Kasi lahat naman ng sinasabi mo ayaw magpa-interview, biglang nagpapa-interview sa'yo eh. Ha? Diba? Sabihin mo na yan. Ewan ko ba ayaw pa-interview? Sabi ko, ang ganda-ganda nga nung aking topic. No? Diba puro inspirational? Oo nga, totoo naman. Hayaan mo na kung ayaw magpa-interview. Meron naman mga ganon. Tsaka naiintindihan ko yung mga ganon. Pag dumating na lang ang time na kailangan ng tulong ko, pag-iisipan ko kung tutulungan ko. Makabawi man lang. Diba? Ba't sa mga ito? Nay, sino pa sa mga artista yung ngayon yung kinapupurihan mo pag uma-acting? Dahil ikaw nagtuturo ka ng ng acting, di ba? Sa Ojo Diaz Acting Workshop. Diyos ko, siyempre nakakaloka si Jana Arcilla. Talaga? Nakakaloka dahil yung Dirty Linen, yung silang apat ni Janice, tsaka si Tessie Tomas at si Angel Aquino. Diyos ko, ang grabe nga. Walang nagpakapo. Grabe nga din daw si Miss Angel Aquino. Ang Ayop. taray ng acting. I'm sure napanood niyo yung Dirty Linen, di ba? Siyempre, pati Batang Quiapo. Ganda na rin ang Batang Quiapo. Oo. Diyos ko. Oo, gusto ko yung kay Coco Martin, nung parang binaril siya ni Jan Estrada. Oo. Ako, kunyari si John Estrada, ha? Sige. Bang! Nakakawa. Serious ba yun? Ulit! Ito, hindi ko tuloy mag-perfect. Ang galing-galing ni Coco doon eh. Oo, ang galing ko siya sobrang. Ang galing-galing ni Coco doon. Di ba? Ulitin ko, ha? Sige. Take two, take two. Huwag kasi kong tatawa. Ang tanga to si Jigs eh. Ayawan na nga. Ha? Uy ka na, ito na muna. Kasi dito kasi siya binaril eh. Diba? Doon ba? Oo. Kaya parang syempre pag dito sa puso yun, tigok agad yun. Oo nga, diba? oo nga. Oo. So ito na yung tatay niya. Ito na si Rigor. Kung hindi ka mamamatay ngayon, mabubulok ka sa kulungan. Bang! Ha? Ang nangyari kay Coco. Ba't nagkaganyan? At biglang gumanon si Coco. Ikaw ko lang talaga nakakagawa. Hindi ko talaga kaya yung acting ni Coco. Ang galing-galing niya kasi dun eh. Ikaw ko lang talaga. Mukhang si Coco nga lang yung siguro talaga nakakagawa. Hindi mo magaya Hindi eh. ko nga magaya. Ang galing-galing. Kasi puno-puno na siya ng dugo eh. Oo, syempre na nakahando sa ipasanggalan. Pero bago siya nahandusay, di ba 2 putok yun? Ha? Dalawa ba yun, Jex? Oo, te. Isa pa lang yun ang putok. Ay, ganun ba? So, dapat ito yung pangalawa. Oo. Bang! Sa kabila naman.
Koko, ikaw na gumawa. Hindi ko talaga kaya. Anyway, alam mo, kapanapanabik talaga ang bawat episode ng Batang Quiapo. Totoo, At totoo. saka ng Dirty Linen. Grabe, grabe. galing. Ang husay. Basta pag grabe. gawang ABS-CBN, alam mo talagang tinututukan ng sambayanan. Correct. Congratulations! Yes, Batang Quiapo. Ay, wala. Wala pa naman barila. Ay, ay, teka, madali yung paisa-isa eh. Kailangan magkasunod sabay. Dalawa ba yan? Sabay ba yan? Oo. Oo, te, sabay yun. Ay, ganun ba? Oo. Ready ka na? Oh, sige. 3, 2, 1, action! Bang! Wala, ano tayo? May balito. Paano ginawa ng oras na? Ay, naku. O anyway, alam mo, binabati ko ulit ang Batang Quiapo. Yes. Siyempre. Alam mo, ang dami nagtatanong, Nay, bakit daw gumagano'n ka pag Batang Quiapo? Eh di ba nga, pinuputo ka ng baril. Ah, bang! Ah. Aray ko. Ang sakit ang sayo ko. Ay, naku. na. Uy, tawa tayo ng tawa. Alam mo, nag-last night na yung lamay o yung wake ng Daddy Nuts Santos, ni Eric Santos. Oo. At syempre, naging saksi tayo, naging host nga tayo ng munting programa ng eulogy kung saan umawit si Regine Velasquez, si Ogie Alcacid, si Gary V. Ayan, nagdasal pa si Gary V. Tapos si Vina Morales. O, andun din si Julina Magdangal. And just one more question. Allow me this question. Could you be Messiah to me? Kahit sa sandali, kita ay mamasdan. Ligaya'y tila walang hanggan. So, parang naging asap ulit, Nay. Oo, ganon. Tsaka si Eric, yung bilang panghuli, nagsalita. Pagkatapos ng kanyang tito, tsaka mga kapatid, si Eric na yung parang ubos na yung luha ni Eric eh. Alam mo yung pagod na rin, ganon. Tapos ang kwento ni Eric, yung tatay raw niya, siyang nag-push para maging singer siya. Oo. Minsan daw, nung may pinakanta sa kanyang tatay niya, tapos nakalimutan niya yung lyrics. Akala niya papagalitan siya ng tatay niya. At parang napahiya sa mga kumpare niya yung tatay niya. Kasi nga nakalimutan niya yung lyrics. Akala niya pagagalitan siya, yung pala, tatapikin lang siya at sasabihin, sa susunod, bawi tayo. Oo, may bago na namang contest. Paghandaan mo anak at kabisaduhin mo na yung lyrics. Ayun. Kaya nagtuloy-tuloy na si Eric at yun ang kanyang tinatandaan lagi na dapat hindi niya makalimutan ang lyrics. Ito yung bahagi ng eulogy ni Eric. It's been really tough for everyone in the family. Losing a mother is unbearably painful for me. But losing both your parents, parang hindi ko na ma-explain kung saan pa kukunin yung strength and yung courage na kailangan ng buong pamilya para masustain po kami. Pero hindi po yun yung gusto ng tatay. Ang gusto ng tatay,
happy, chill lang. Ayan. Anyway, ang taus-pusong pakikiramay sa mga naulila ni Daddy Nats, Eric, si Ron, si Hadia, at si Tita Dang. At sabi nga ni Dang, susurprise sana niya si Eric Oo, dahil manonood siya sa concert ni Eric, yung milestone. October 6. Oo, yung 20 years ni Eric sa showbiz. Yes. Oo, pero manonood pa rin daw siya. Yun nga lang, wala na yung tatay niya para saksihan ang kanyang milestone. Sa October 6 po yan sa MOA. Samantala, si Jason sa napaborito akong gawing pulutan para okrayin at gawa ng fake news sa kanyang mga post na karma. Yan ang laging nababasa sa comment section ng mga news online. Nakarma daw si Jason sa at deserve niya ito. Naudlot nga ang pagtungo sa Hong Kong dahil hinarang ng mga taga Bureau of Immigration dahil nga sa mga di umano'y kasong syndicated large-scale recruitment na kinakaharap ni Jason sa na noon lang nabalitaan ng lahat na meron pala itong mga nakabimbing kaso kung bakit ang lakas daw ng loob nitong mga trolls sa social media para maramdaman lamang na siya ay relevant pa rin. Nakakulong pa rin hanggang ngayon si Mr. Jason sa Quezon City Jail. Samantala, kami na laging biktima ni Jay sa kanyang pagtotroll ay naaawa sa kanyang sinapit. Lalo na rin akong naaawa sa kanyang mga anak at apo. Wala pa namang bail ang kanyang mga kaso. Sana nga habang nasa loob ay maraming ma-realize si Mr. Jason sa tanggapin ang kapalaran, magsisi at magbago dahil hindi pa naman huli ang lahat. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Sa lahat po ng aming mga manonood na hindi pa po namin subscribers, sana naman po mag-subscribe na po kayo dahil napakadali lang. I-click nyo na po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan po yung ating episode ngayon at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo na po yung below, i-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kinikyan kayong unang-una manonotify na meron kami latest update at Yes. syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. At meron po ako bagong vlog dyan. Ako, nag-road trip po ako. Kasama naman si Jegs, si Martini, at saka si Josa. Oh, naku-riot na naman po yan. Panoorin niyo po sa Mamaloy YouTube channel. And thank you very much, Dr. Haya Pakis for my skincare and Dr. Jessica D para sa aming eyewear. Di ba? Yes. At syempre sa Tita Jags channel, may bago akong vlog dyan, panoorin niyo po. At pasalamatan ko lang ang Iconic Star, Easy Skin and Wellness, at ang Transition PH. Thank you po! Ayan. At syempre gusto natin pasalamatan yung nagpakain sa atin Yes. ngayon. Oh! Ang episode Bar and Resto. Then sa Visayas, ayan. Pinadala niya tayo ng Yang Chow. Salted egg crispy kangkong chips with mayo mustard. Wow. Siyempre yung kanilang full episode chicken at ang sisig pansit nila. In fairness, no, masasarap siya. At saka yung yung twice cooked adobo. Yes. Thank you, ha. Episode bar po yan. Wala pa kayo Yes. matandaan. Dati yung ine-endorse ni Rendon Labador. Ay, dyan ba yung Yung motivational rice, pero wala na daw ang motivational rice. Oh. So wala na yung nagmo-motivate doon sa episode bar. Oo, kaya nakapagpadala ng pagkain sa atin. Oo, na-motivate naman po kami, kumain kami. In fairness, hindi naman sasabihin ni nanay na masarap pag hindi po masarap. siya, in Oo. fairness naman, oo. Oo, At dyan. papasyal kami dyan sa episode bar. Yan. Ayan ha, bilang paglilinaw, wala na raw pong motivational rice. Oh. At pwede na raw po kayong mag-dine-in doon. Ang At meron na mag-take sila, out. Yang Chow. Yang Chow. Yang Chow Walang rice na. Oo. Motivational Yang Chow. Ha? Meron pa rin motivational. Oo. Pero hindi 150 per cup. Charot. Siyempre pa, meron din po kami i-like nyo at i-follow po ninyo ang aming OGDS Showbiz Update Yes. fan page. Meron din po kami sa Spotify bukod sa aming Ichika Mo Na Dali, yung aming OGDS Showbiz Update. Kung boses lang gusto nyo marinig at ayaw nyo kami makita, meron din kami sa Apple Podcast po. Ayan. At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin OGDS, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot.
na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Hala, wala namang barila. Wala pa. Ayan! Ichika mo na! La 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 la. Ichika mo na! Dali. La 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 la. Ichika mo na! Dali. Yeah! Bang! 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 Sorry, mali. Sobra yung baril. Rewind. Hala!